Pero sir, ano ba yung level ng ng farming para kumita ka dito sa palay? Gaano kalaki dapat ang palayan mo para kumita ka? Sir, nung unang-una kong inisip yung pagsasaka nung kay Pinoy, Opo. kay Pinoy po ako medyo talagang sa lahat na naging presidente. Ewan ko, pero hindi lang naman ako ang naririnig ko na talaga yung mga magsasaka nung panahon ni Pinoy ang pinakamasarap magsaka. Okay. Natikman ko po 22-23 ang Pesos. presyo ng Palay. sariwang palay. Sariwa pa yon. Yes sir, ka-harvest mo lang. Dito kayo sa titimbangin nila 22, 23, 21, ganyan. Aba, sinumpit ko. Kung meron pala ako 100 hektarya, kumita na lang ako ng 50 mil sa 1 hektarya. O di, Eh sir, kaya meron ka naman ng, to. magkano na yon? Hindi, kung may 100 hektarya ka sa 50 mil, may 5 milyon nata ako, parang gano'n. 5 milyon. Oh, di ba? Ba't ako hindi magsasaka ng magsasaka? Kung mura lang ay binibenta nila. At marami pa nga ako dyan, yung iba, hinihiram ko lang ako, binubuwisan ko. Kamukha na rin katabi ko na rin, hindi nila matamnan, walang tubig. O ari ka ako, bibigyan kita ng 8,000 piso, eto na, cash na. Oh. O ako maglalagay, o oraw, o. Pero kung talagang maganda presyo ng palay, sir, gagawa ng paraan yung mga magsasaka na yan para magtuloy-tuloy. Eh wala, hindi ho ganun ang sistema eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Pinatay mo na yung bomba? Kanina pa umaga. Okay. Yeah. O yeah, kababata ko yan eh. Oh, ito, kababata ko to. Nagsasaka kami dalawa, gumagapas kami ng palay, na ano kami. May talagang ganun eh. Tetreser pa kami. Yung treasure, yung sinusubo Oh, pang yung gano'n. Sinusubo, sir. Anong ano yan, yung kamay? Susugat, oh. Trabaho namin lahat ng araw. Masarap pa rin kunin sa babukid. Yung mga nagsaka pa nung araw. Kaysa yung mga kabataan ngayon na ngayon pa lang nagsasaka, tamang nakakatulong mo pero hindi magagaling sa bukid. Hindi magagaling. Eh, alam pa naman tubig yun eh. Abay ako nga, nag-alsahan. O, di, pa-spray natin. Kahit walang tubig. Oo, baka madali eh. Kesa naman sa ubusin nyo. O, pa-spray. Sir, discuss natin dito yung yung strategy mo para mapulot ng mga audience natin para kumita sa palay. Opo, ayun naman po, alam naman na din ng mga magsasaka yun. Kaya lang, nagkakaroon lang po kami ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Doon depende, doon sa gusto mong variety. Okay. Ako po kasi marami akong gustong variety, gustuhin ko man. Hindi ko po matatarget yung ano ko, yung gusto kong mangyari. Primarily, anong gusto mong mangyari? Kasi po, ganito. May mga variety, ngayon po kasi may variety na maaga lang umani, wala pang 90 days, 75 days. So kung 75 days, halimbawa, yung mga siteng. 75 days, parang 2 months and a half lang yan. Opo, kagaya po ng Vietnam rice, 82 days lang ang Vietnam rice. Oh. O imagine niyo sir, wala pang 3 months yun. Kaya kung maglalagay ka ng June, July, August, September, maglalagay ka na uli. September, October, November. Pangalawa na yan. November, pwede ka na rin maglagay doon kung 75 days lang dahil 3 months yung sinasabi ko O di pang 3 ani mo, o November, December, January.
Oh. Oh, February, March, April. Oh. May, June ka pa uli maglalagay, naka-4 ka na. Kung yung maididikit ko pa nga, kaya ko pa 5 months yun eh. Basta mabilis ang preparation mo. Ngayon, kung hindi mo kaya yung ganong preparasyon at wala kang tao, sir, tao kasi nag-uusap dyan eh. Kung alambawa, itong bukid na to, kung 2 ba tao mo sir dyan, maigagayak mo pa ba yung linisin yung pilapil? Pilapilan mo yan. Di po ba? O igagayak mo pa yan, mamakinahin mo pa yan, hahandtraktorin mo pa yan. Buti kung kumasi sa yung 2 weeks dyan. So ilang days ang preparation 5 nyo lang? days ko lang po yan. 5 days? Paano nangyari yung 5 days? Oh, sige sir. Halimbawa, nag-umpisa ako ng lagay ngayon. Pinatubigan ko. Bukas po, niroroto na yan. Niroroto na. Sarili ko yung roto. Second day pa lang. Okay. Day second. Third day po, hinahan tractor na yan. Okay. Ano? Noon din po, nagbababad na rin ako ng binhi. Ang sabi nila, luwang na yan. Hinahan tractor mo pa lang. Yari, mabababad ka na. Nakita mo naman siguro, sir, yung hand tractor ko kung gaano karami. O lulusong ko dyan, 3, 4. O sa tingin mo ba, magtatagal yan? Ganun lang ang sistema. Mabilis. O pag na makakina mo na yun, magsabog ka na. 15 araw, nakasabog ka na. 6 na araw, spray mo ng pamateda mo. 12 araw, sabugan mo ng pataba. O di nag-ipatubig ka na lang. O pag-harvest mo na uli, ganun na naman uli sistema mo. So pag nag-harvest ka ngayon, ilang araw bago ka mag-land prep? Ako po, dapat sa 5 hanggang 6 na araw, may Naka-land prep tanim na. Hindi, may tanim na po yun. May tanim May na, tanim. sir. Sir, may tanim na. Pagka-harvest, in 5 days may tanim. Sila, kita mo yung mga nandine. Kasi pagka po kasi may equipment ka, mabilis. Teka, Sarah. Ano eh. Ayan. Nagbabalik si Kaonyo. Nagbabalik si Kaonyo. Explain natin, sir. Itong sa iba, milagro to, sir. Milagro to. Kaya nga, sir, ito nga yun. May relasyon po doon sa problema natin. Yung mga lang i-import na yan, kung kumikita ako, masaya ako, nagtatanim ako, kumikita ako talaga. Kung di ako kumikita, ba't tatamnan ko pa uli yan? Hindi na. Kaya ako tinatamnan kagad, kasi para makarami ko. Kasi kumikita ako eh. Kung di kumikita, sus Mario, ayan na yung ulan, ayaw pang gawin yung bukid eh. Kaonyo, Opo. yung 5 days after harvest, may tanim niya na yan, parang violating the protocol Opo, nung tama. tinuturo nila na rice farming. Pero sa kagaya naman po kasi namin, kagaya may mga gamit, may makinarya, ang isang importante pong hindi sa amin nawawala dyan yung tayo ng manok. Kasi para yung laging may pataba yung lupa. Kaya kung maraming tayo ng manok na nakukuhang libre, madali naman namin. Naku sir, i-dispose libre dun lang sa yan. Nakikiusap pa sa akin para kunin ko. Pagka-harvest, lagay ka agad nun, araro ka agad. Di ba? Ayan, nakita mo. Paano yun? Bulok na yun? Hindi pa? Opo. Sir, Opo. bulok na. Bulok na. Hindi Sir, yung- pag kinuha ko hinarvest yung farm, hinakot ko. Oh. Di ko naman ngayon magagamit pa Gagamitin. yun, na Isak next year mo pa. Di ba, nakita mo doon, may Opo. itak. Sir, pag nadala kita dun sa isang farm ko, libo-libong bag ng chicken manure. Na nakastock. Yes. Naka-stock, yun ang importante po. Pati May sako naka-stock. libre, nakasako na. Kakarga ko na lang sa truck. Kasi pagka po hindi bulok, hindi rin maganda. Kaya kailangan yung bulok na. Kaya parang Ito nga sir, routine mo, ka-harvest lang nito. O bakit yung itsura ba ng palay na yan? Hindi ko naman sinasabi super sa ganda. Pero kahit pa paano, hindi naman naiiwan yan sa ano. Ito, Vietnam rice ito. Gaano kasarap ang Vietnam rice? Ang mahal na palay niya. Opo. 82 days lang, sir. Ba't paano hindi ka makaka-foreman? Kaya nga kung C10 lang na 75 days, kinukumpute ko talaga, pipilitin ko yung 5 times eh. Sir, mabilis nga i-harvest. Kamusta naman yung yield? But In terms of Oo. kilos? Hindi siya ganoon ka taas yung yield niya. Oh. Pero kasi nga ang unang-una, ang isang diskarte namin nung yung mga tao mo hindi mawalan ng trabaho.
O kasi Pero- pares, pero pag sa yield- kinumpute, sa pag yield kinumpute dati- mo naman po, panalo ka pa rin. Sa yield po, hindi ako mahuhuli dun sa mga nakatutok na yung mga marami na ikang pinaanin nila. Hindi ako pahuhuli. hindi ka doon, hindi yung Nasa paramihan ng naani, Oo, hindi. Yung hindi. pabilisan at tuloy-tuloy. Hindi po, pati Ano, po sir? yung sa yield. Pati yield din. May target ko yun. Ginagastusan ko po sa patabayan eh. Kung wala ho akong pambiling pataba, po pwedeng hindi ko ma-reach yung target ko. Oo. Okay. So, ano ba yung ideal na yield? Ako po Dito kasi sa yung mga, mabilisan na yung mga ginagawa ninyo? napapanood ko po kasi sa mga segment nyo, sa mga iba pang mga Farmers. farm. Oh. Nakikita ko po, marami naman pwede kang pulutin. Kaya lang, siyempre, kamukha nung iba, hindi na nagpapataba, hindi na, marami kasing kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte. Ako sabi ko nga, sa edad ko na to, ayoko na mag-isip. Tama na lang ako yung basic. Parang hindi na ako papunta. Siguro, kung meron man, mga anak ko siguro, baka sakali. Kasi mahaba pa naman ang magiging lalakarin nila. Ako hindi na, parang yun na lang. Dinadaan ko lang din sa, pag nawala ang manpower natin, huwag ka na magsaka, mahirap, hindi kaya. So yun po yung reason ko kung bakit ko binibilisan, hindi ko pinapahinga. Hindi po, wala po ako nakatanim na palit, tuloy yung sweldo ng tao. Kasi tuloy-tuloy yung sweldo ng mga tao. Yes, sir. Daily yun, sir, no? Yes, sir. Daily, magkano Oo. daily? Sabihin na 500. natin yung mahina ang sweldo, 500. Kasi yung matatagal ko na hanggang 800 eh. Birihin mo yun, Ay, 800. silipin mo. May 1,000 pa yata, sir. Meron po ako mga skilled naman yun. Mga skilled yan. Okay. So, birihin mo yun, 800 a day ang per person na sinisweldohan mo araw-araw. Oo. Kaya dapat walang tigil ang pahinga. trabaho. Wala. Pati nga ho, bukid ng may bukid, hinihiram ko eh. Para lang may trabaho sila. Kailangan sir, halimbawa, nandito ako. O yung ayaw magsipaglagay, gagamitin ko. Babayaran kita. O. Yun lang yun. Tuloy-tuloy po. Para tuloy-tuloy. Ganun din yung business model mo, Kaunyo, di ba? Opo, ganun. Si Kaunyo, ganun din. Tuloy-tuloy. Ganun din ang ginagawa niya kasi may mga tao siya eh. Kanya lang, hindi kami magkakaparehas kasi siyempre magagaling yung mga iyan, binhiyan eh. Kung magaling ako, pwede rin ako ron. Oo. So ako, hindi ko na pinasok yun. Kaya pero iniinggan ko yung mga anak ko. Punta kayo sa Kuya Unyo nyo, mag-training kayo dun sa Muñoz para... Seed production kasi si Kaunyo. Pwede nyo naman din ako anak pasukin yun. Pero sa akin kasi, ba't ako magsiseed production pa? Sabi ko nga, mid-dryer naman ako. Oo. Nare-reach ko rin naman yung target nilang presyo. Basta wag lang ako mag-aapura ng benta. Stock ko muna. Sabi ko nga, para makumpleto, pagka tayo sinuwerte, makapagpatayo tayo ng rice mill. Sir, ito kasing lawak ng palayan mo, hindi mo magagawa ito kung wala kang tao. Siyempre, sir. Pero yung tao, sinisweldohan mo araw-araw para hindi umalis sa'yo. Siyempre, sir. Kaya dapat productive yung farm. Yes, sir. Tuloy-tuloy. Kaya dapat tuloy-tuloy. Kagaya niyan, medyo napahinga kami, wala pa ako hinaharvest. O kita mo, nakapahinga sila. Oh. So, ginaayos May naman bayad pa rin yun. Hindi po, may ginagawa naman sila iba. May papagawa kang iba. Pinaayos ko ngayon pinalalaki ko ngayon yung farm ko ng kambing. O, diyan muna ako kayo magsipagtrabaho. So, hindi ako nawawalan lagi ng idea kung ano gagawin. Anong nila. gagawin? Kasi importante, dapat may gagawin sila para hindi sila lumayas. Opo. Pwede namang walang gagawin, susweldohan mo. Doon nga, dinadala ko lahat sa iwahig. So sir, sabi mo nga, di mabilisan nung na nakakaapat na cropping ka a year. Ngayon, paano ba yung yung sistema mo naman ng yung buong rice production, yung protocol mo? Bukod doon sa 5 days after transplant, after harvest, may tanim ka na. Paano mo inaalagaan yung palay mo? Sa akin po kasi, yun lang basic lang na talaga yung magsasaka. Kailangan sabugan mo ng mga inorganic, yung mga... Ayun nga, yung pataba. chicken manure. Ang tawag namin doon, trabahong tamad eh. Di ba, bibilin mo lang, sasabog. Kamukha ngayon, nagsasabog yung mga tao ko ngayon doon sa isang area ko. Ayun, ganun. Basta si Alex po, ang diskarte niya.
meron siyang tao na bukod pa yung tao niya talaga sa bukid, may tao pa siyang tiga-ikot. Bukod pa yung araw-araw iniikot niya talaga. Ito, ang trabaho lang ng kababata ko na yan, is tingnan lang yung tubig. Kasi yung mga tao mo, hindi na, lalo na yung mga baguang magsasaka. Bata na tauhan. Sir, hindi ano yan. Alam pa kaya alam niya kung may tubig yan, kung matuyo yan. Eh, titingnan mo, tubig, ha? May ano yan, may malaking ano yan, contribution sa buhay ng palayan. Okay. Eh, pag hindi mo nasarahan yan, ubos ang tubig yan. So, ang tawag ko doon, siya sa water management. Oh, meron naman akong, kunyo, ano ba gamot din, may problema kung palay nare. So marami na ako, bukod doon, nag-YouTube pa ako kung ano ba itong, ito palang pamatay damo na to, ganito pala to, gano'n. O, hindi na ako nagtatatanong kung kani-kanino. So, in-apply ko, pinag-aaralan ko yung resulta. O, yung mga susunod ko, yun lang, ganun lang. So yung mga ibang worker mo, kumbaga ito yung typical na day-to-day. So meron kang parang, yung sabi mo, water management. So ang gagawin lang niya, iikutan niya lahat ng palayan. Para i-check lang kung tama ang tubig, walang nasasayang na tubig. Dito po sa area na to, halimbawa siya, doon sa ibang area ko, yung isang tao ko. May ganon, may ganon. Opo, hindi po pwede sir, wala, sa luwang na yan. Hindi ko kaya ikutin na isang araw lang. Hindi lang natin pwedeng banggitin kung ilan sir, ano? Hindi, sa akin kasi sir, sa totoo lang, kung tutuusin mas dapat matuwa sa akin ang gobyerno. Kausap ko nga yung mga taga-gobyerno. Okay. May alam na kasi ka-Alex kaysa kay Villar. Bakit? Hindi naman tinatayo ng subdivision yan eh. Yan tinatamnan ng palay eh. Di po ba? Para saan po? Nung tayo naging pangulo ng samahan natin, tayo nag-partner. First clap lang, wala na silang tubig eh. Bakit ngayon hanggang 3 ani sila dahil sa amin? Gumawa kami ng ibang pamamaraan para yung tubig namin. Nung gawin nila kaming pangulo ng samahan, nagtayo kami ng solar ngayon. Tulong ng gobyerno. Okay, kita mo. Ano ba problema natin? Imbis na isang ani lang, nakaka-3 ani. Yun nga yung pinaliliwanag ko. Hindi kailangan, sir, itaas lang po ang presyo, promise. Hindi ho na tayo dapat mag-import ng bigas. So sir, balikan ko lang, bukod doon sa tao mo na ang tawag mo water management, ano pa yung mga key person mo? Yung ano ko po, yung iba nag-spray po ng iba po yung... Teka, busy masyado si Kaunyo. Busy masyado. Okay. Sir, okay, maliban doon sa water management, yes, yes. ano pa yung mga key na tao mo? Yung pong operator ng traktora. Operator ng Hindi traktora. po pwedeng yan, tao mo lang na basta pinulot mo yung mag-operator yan. Hindi po pwede yun. Skill na ho yan. Kailangan skill yun. Ito yung 1,000 sa araw. Yung hindi po. Iba pa. Porsentuhan po yan. Halimbawa, ang isang ektarya ng lupa 3,500 ang bayad mo sa roto. Sa roto, 20% po ang binibigay ko sa kanya. Kaya yung operator ko po, kahit sino sumulot, hindi ko masusulot. Talagang sa akin lang po nagtatrabaho yun. Yes. Isipin mo, gano'n lang, ilang oras lang rotohin yung isang ektarya. Meron na siya kagad na 700 pesos doon. Ilan ang operator mo? Sa ngayon po, 1, 2 lang. Pero isa lang yung ginagamit ko, kaya na po niyang i-manage yun. Yung lahat? Kung ganun kalawang, Opo, sir? hindi naman po sabay-sabay sir yan. Sabagay. Halimbawa, ito po, pag ni-rotor sir, 2 araw, tapos. Di ba? Maluwag pa sa 2 araw yan. Tapos. Unang araw pala, kinabukasan, may nag-hand tractor na. Yung hand tractor ko po. Madali pong kumuha ng operator ng hand tractor. Ang tanong, kaya bang pumatag? Kaya skill pa rin ang kukunin mo. Kahit mahal ang bayad ko, pirmi kong tao yun. Hindi ko aalis sa akin yun. Okay. 1,000 bigay ko doon, isang araw. Pangalawa na yun, sir. Ano pa ang yun key pa. mo?
Ako na yung iba nun. Dahil, Ikaw na. Siyempre, yung mga gagamitin kong pataba, computation ko sa gagamitin kong ganito. Siyempre, kahit ako yung magsasaka lang, naka-laptop din ako. Para yung programa ko, nakikita ko. May purchasing ka ba? Yung tagabili ng mga Sa ngayon po, gamot, ganyan? ako lang Ikaw rin naman. din yan. Pero pagka naano na po, ang dating humahawak doon yung isang anak ko. Kaya lang ngayon, may mga kayang-kaya ko pa. Kaya pa. Oo. Sir, doon sa sa drying, ilan ang tao mo doon? Ah, May key yung- person ka doon? Meron, magaling. Okay. Yun pong asawa ng anak ko. Sir. Yung kanina, yung manugang ko. Manugang mo na, sir. Ayun, oo. Siya ho ang pinag-training ko after nung mabili namin yun. Sa tuwing Saan siya nag-training? Sa Taiwan? Hindi po, sa ano lang din. Sa company ng binilan. Hindi, Oh. ano ba itong kinuha Hindi, na? sa RCEP. Oo, Nagpa-training ang RCEP ng mga... Sa DA po. Okay. Ilang araw doon yun. Tsaka ilang seminar na rin yan. Kabisado naman sir, dahil yung binila namin, lagi naman po kami sinusuportahan sa hanggang yung mga bata ngayon magagaling sa computer. Computer po kasi yung hindi ko naman naintindihan yun eh. Kayang-kaya. Puro siya lang ang nag-aasikaso nun eh. Bukod doon, sir, sino pa ang mga key person mo? Sa bukid naman po, wala namang makamukha Wala ng na. opisina yan na mga accountant ang gamit mo. Ito dito naman, di naman ganun. Oo. Alam mo naman sa bukid, basta ang magaling dyan, yung talagang marunong sa bukid na magtrabaho. Yun yung talagang, doon. So yung mga bukod doon sa key person mo, ilan lahat yung tao mo na nagtatrabaho? Pag hindi ko tinignan listahan eh. Ilan ba? 15, 20, Sir, mahigit 15. mahigit 15 na Mahigit tao. 15 po. Halos Na 20 regular. siguro. Nasa 20. Siguro nga. Sasabi ko Parang regular kasi ang operasyon mo parang kumpanya rin no? Babari mo 15 na tao konti yun. nga lang po yan eh. Sa dressing plant po, mahigit 100 eh. Sa bagay. Yung talaga main business. Hindi pa rin. Ang Hindi pa rin. administrator mo doon, sa admin doon, mga siguro, mga kulang 30. Yung mga accountant, sabi ko nga, hindi naman ako nakapag-aral pero mga empleyado ko pa, may accountant, may eh. Ang galing. Kaya nung makatapos yung mga anak ko, manugang ko, sila nag-aayos nung sa HR ko, yung mga Sarap po ang bukid, nagtataka lang ako sa iba na Kaya lang siguro yung iba talaga, pagkaani, siyempre yung may utang, obligado kang bayaran. So, bali po, ito po sir yung pangalawang location. Yung unang location kasi kanina doon sa may bahay Sa mo. bahay lang, So ngayon, ito isang location ulit. Saan ho tayo next? Lakop sir, medyo malayo na. Oh. Malayo-layo ng konti. Sibul na kaya punta. Hindi, Sibul wala naman bukid doon eh. Kuwan lang yun eh. Kumbaga sa farm lang na Orchard. Parang baka siguran ko lang doon na yun eh. Ay, puntahan pa rin natin. Okay naman sir, pwede naman. Kaya lang, Ay, tapusin na natin lahat ng discussion sa palay para pagpunta natin doon, iba na usapan natin. alam mo, matimla na yung manonood. Land grabbing na yun ha. So sir, kaya kumikita. Kasi yung operation mo, pang Sa seryosong palay negosyo eh. po sa ngayon, kumikita man ako, halos na ipantatakip ko lang muna doon sa mga development kong mga inaayos, yung mga puro maraming bayarin ka pa rin siyempre, yung mga nag-aalo, kahit pinauutang, kinukuha mo. Gustong-gusto nang maibenta. Doon ako nasusubo kadalasan, sir. Pero nandun ang pera. Nandun po yung pera. Sinong mas malakas kayo kumita ni Kaonyo sa palay? Sa palay siya po. Sa palay po. Siya, dahil magaling yung discarding niya talaga. Sa akin kasi yung basic lang eh. Yung, alam mo na, yung common lang na magsasaka. Siguro, Common farming pero ginamitan mo ng strategy na professionalize yung galawan. siyempre sir, hindi naman po pwede kasi pagka... Yung diskarte po ni Alex, hindi ganyan diskarte ng ibang farmer. Unang-una. Kaya nga mahirap. Sabi ko nga, huwag mo na ako pa-interview kay Sir Buddy. Paano sasabihin ko, wala naman pwede. Ano ba matututunan sa akin, di ba? Ay, Wala napakadami naman. nyo nang na-share na maganda. Kahit na sir, common lang yun eh. Kaya mo lang nagawa yan, nakabili ka eh.
kung hindi ka naman nakabili, magsasaka ka lang eh. Oo. Kaya lang, sabi ko nga sa kanila, nabili ko naman yan dahil nanggaling din ako sa wala, sa Yun nga pagsasaka, eh, paghihirap. Hindi naman ako anak na mayaman na pinamanahan ako. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko anak ako, dapat higitan nyo pa yung Nako. narating ko. Kasi hindi na kayo bibili eh. Dagdagan nyo pa. Di ba, sir? Nasa sa kanila na yun. Okay, sakay na po tayo. Tara. Tingnan mo na ang service natin. Huwag mo na pakita. Yan, ito pong si Alex. Halos lahat ng area niya, may mga nakatayo siyang ganyan, bahay. Oo. Na tingnan niyo po, hindi rin basta-basta bahay yan. Pero Ano nga eh. pinatatayan lang, pinatitirahan niya lang yan sa mga tao. Ay, yung bantay ko po dito, yung doon nakatira. Sir Alex, itong dinaanan mo na to, yung success mo na to, gaano mo katagal binuno itong Hindi ko alam, success sir. na to? Basta walang plano, wala. Basta siguro, yun lang, Dumating lang. sinuwerte lang ako na habang nag-aalaga ako ng mga manok, hindi pa ako nakaharvest, lalapitan ako. Bebenta ko yung lupa ako sa iyo na to. Wala pa ako akong pera. Kahit hulugan mo na 1 buwan, dahil 5 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Pwede dadaanan ko. Pag-harvest ko ng manok, babayaran ko na siya. Babayaran mo. Yung ganun lang. Hindi ko naman alam na pagdating ngayon ng araw na to ito na pala presyo ng mga lupa. Ang laki na sir ng value ng lupa mo. Yung lahat. Tama ka, sir. Kaya ito yung sinasabi namin. Na Bibili 100 ko pesos lupa, lang. sir. Inayos ko lang. 100,000 na mga halaga. Isipin mo. May mga tao kasi na ayaw nila nung bili ng lupa. Ang gusto nila, marami silang pera nakabangko. Mauubos din eh. Ako, Nauubos eh. Ayoko nung may pera sa bangko. Yung pera ko sa bangko, kukunin ko yon, bibili ko ng lupa. Kaya salita sa akin lagi ng mga manager ng bangko dyan. May binili na naman kasi sir ng lupa. Kakimisis. Nasaid na naman. Isasaid mo na naman. Ang galing. Ito sir, magkano lang 150 lang. Kailan lang 2018. 2018 Tapos wala biglang na ako, no? nilagyan ng bypass. Tares. Magkano Magkano na ngayon yan? ang lupa rito kung talaga ibebenta ng mga anak ko siguro. Sila na, hindi na ako. Ito yung 8. Presyo mo 3,000, magkano halaga nito? Di ba? 30 million per hectare. Yung mayayaman sir sa San Miguel. Lalo na tong mismong harapan ng bypass niyan, sir. Pag binili nilang, ginawa nilang warehouse yan. Ito po, puro tumitingin nung una, warehouse. Sabi ko, hindi pa. Ayaw pa. Nag-i-enjoy na ako din sa palay, kahit ako parang ang kita. Sa totoo lang, bariya lang ang kita dyan, compare sa negosyo natin. Sa negosyo ko. Doon sa dressing plant. Hindi ubra sir yan. Hindi nga makakabili ng lupa yung aanihin mo dyan Wala. So ang main mo sir ngayon yung dressing plant? Opo, na ako doon. Next year, 15 years na ako doon. Sinong buyer mo doon sa dressing plant? Ay, sus Maria Jose, puro mayayaman, sir. Lahat ng mga nagkakatay sa akin, deliver, Inasal, Andox, Jollibee. Sabihin mo lang lahat tungkol sa manok na mga Jollibee na yan, basta yung lahat ng mga magmamanok na yan. Sa'yo lahat pinapadress? Ay, pag nakapunta ka, sir, doon, malulula ka sa planta. Talaga sir? Oo. Sir, dali mo ako doon. Ay, ayaw nyo muna Sir, po. Yung kaibigan ko kasi na yun, masyadong... Chinese ba? Hindi po, naku po, Diyos ko. Pahinanti lang ng Vitarix. Oo talaga? Kita mo sir, pag nagmi-meeting kami dalawa na, mag-uusap kami ng gabi, kami dalawa lang. Yung mga, yung mga supervisor nato, mga manager natin sa planta. Boss namin nung araw sa Vitarix. May mga key position yun, tataas ang rango. No? Kami, hindi naman pinapansin, nung pahinante lang si Paring Pino. Ngayon, kami boss. Kaya ang boss. Eh, Anong sabi nila? Anong sabi ng mga boss dati? Ganun talaga ang buhay. proud sila. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
Yun yung boss ko sa Baytaris, malaki utang. Ay, sa RFM, boss ko yun. Ano siya, yun ang pinaka-manager na nagpapatakbo ng RFM. RFM. Nagsara di RFM, napunta sa KFC. KFC. Oh. So ang KFC, humihingi ngayon sa akin ng suporta na magkatay sa akin ng manok sa planta. Ay in-advisean ako ng plant manager ko, boss, pupunta rito yung mga taga KFC. Ganun pecha. Set kami ng meeting sa conference. Pagdating nila, minura pa ako ng boss ko. Ang yaka, ikaw pala kami ari na sa akin. Boss ko yun. Mas mayaman ka na sa kanya Hindi ngayon. naman, sir. Wala naman. Hindi naman. Sir, ako naman, kahit saan niyo ako itabi, hindi naman ako magmumukhang mayaman. Simple po. Pero Hindi naman ka-importante. Yan ang maganda, yung hindi alam na mayaman ka. Hindi, tsaka Sir. hindi naman, sir, talaga. Wala ako talaga. Maliban lang yun sa naipundar ko na to. Wala naman akong dudukutin laging pera. Minsan nga, sir, walang-wala ako eh. Sir, pag walang wala ka, ano na lang tawag mo sa amin? Pulubi. Saka sanay na yung mga tao ko namin sa sanay na sila. Kako wala mo na ngayon. Relax ka na ngayon, Sir Alex. Pagka yung gusto mo natutupad, yung nasusunod yung gusto mong gawin, yun lang naman talaga masarap eh. Ang mahirap yung puro ka pangarap, hindi ba tupad-tupad, ito naman Ano bang reason bakit yung iba pangarap hindi natutupad? Anong mali nila? Sa tingin niyo, sir? Ako, sir, masasabi ko lang, matatawa ka pag sinabi ko tayong mga lalaki kasi, may kanya-kanyang guhit ng itlog eh. Di ba? Kay guhit ng palad. Kanya-kanyang guhit. Kaya mahirap mo naman di sabihin na gano'n. Siguro, sir, sabi ko nga, kung binigyan ka ng biyaya ng Panginoon, i-grab mo na. Yung iba po, hindi eh. Inaano nila eh. Ewan ko ba kung bakit. Mga bisyo, kung ano-ano na. Siguro po, kaya lang kami lamang doon ni Unyo, ang bisyo namin, trabaho. Bisyo na rin eh. Bisyo eh. Pero yung iba kasi, nako. Tsaka maganda, sir, yung hindi ka nape-pressure na kailangan kumita. Hindi po. No? Ako po, hindi po ganon. Ako po, napipressure ako yung pag hindi natutupad yung gusto kong magawa kaagad. Yun lang naman na pressure ko eh. Pero yung sanay na ako na walang pera, sanay na ako hindi na ako napipressure. Bahala na yung asawa ko, oy, babayaran yung mga gano'n-gano'n. Bahala na siya. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.